Sabi po ito, sabi po natin, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I set the course of my life to God's words, and I declare today that I will not be defeated, discouraged, depressed, nor disappointed. That I am the head and not the tail. I have insight, I have wisdom, I have ideas, I have authority. I exercise my authority today in God's word, and I will be at ease in it so. That I am rich and not poor, that I am healed and not sick, that I am strong and not weak, that I am a victor and not addicted, that I am blessed, it will never be changed. Amen. Hallelujah. Naniwala ko ba tayo doon at tayo pinipala ng Diyos? Amen. Sige, pati sabi mo sa katabi mo, God bless you. Sa ating pong tema, for the month of February is progress towards Christ-likeness. So, ang title po natin is No Condemnation. So, sabi na po ito, pagka tayo po ay nagkakasala, the enemy will definitely accuse us. So sabi nga po rito sa next verse po natin, sa Revelation chapter 12 verse 10, basahin nga po natin, 1, 2, 3. Hindi naman si Kristo ay nakapangyarihan sapagkat ipinapunamula sa langit paparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Amen. So bago po tayo magpatuloy, pagka nakikita mo yung katabi mo natutulog, so alam mo na gagawin mo. Sisigilin mo ano. At pag nakinakausap ka, sabihin mo, bumawa mo sa akin. Nakikinig ako. At hindi po tayo basta lalabas. Lalabas naman po tayo pagka tayo po ay totoy. Di ba? So focus naman po tayo sa Word of God. So kung meron po tayo mga problema, hindi naman po mawala yan, mga pagsubok, di ba? So mamaya ka na problema, mamaya ka na pagsubok. Sabi nga, ay focus na tayo sa salita po ng Diyos. So sabi ko rito, pagka tayo po ay nagkasala, definitely the enemy will accuse us. Sinabi po yan sa Revelation chapter 12 verse 10. Sabi rito, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi. So ibig sabihin, ang trabaho po pala ni Satan o ng ating pong kaaway ay paratangan po tayo, araw at gabi. So, minsan na po sinasabi po ng nakaaway, o kanta-kanta ka pa, hallelujah, hallelujah ka pa, praise the Lord ka pa. Pero sabi nga, hindi ka naman karapat-dapat. So, minsan yun po yung maririnig po natin sa kaaway. At marami po mga Kristiyano, ang minsan, dahil in-entertain po nila yung condemnation sa kanila po mga buhay, ay tumigil na po sila sa pagsamba, tumigil na po sila sa paglilingkod, tumigil na po sila sa, sabi nga po doon, sa pagpapatuloy po nila, sa paglakad po nila sa kanilang pong buhay, mananampalataya. Bakit? Dahil in-entertain po nila yung condemnation. At dahil in-entertain po nila yung condemnation ng kaaway, nagkaroon po sila ng feeling of guilt. At marami po mga mananampalataya na hindi na po talaga nakapagpatuloy. Kasi ang tema po natin ngayon is progress toward Christ-likeness. At minsan, ito po yung pumipigil sa atin para tayo ay lumago sa ating po paglakad bilang mga mananampalataya. Yung condemnation. Ini-entertain po natin. Kasi po, pagka meron po tayong feeling of condemnation, ang nagiging ano po natin ay parang hindi na po tayo nagiging karapat-dapat sa Panginoon. Di po ba? Nagkakaroon po ng kaguluhan sa ating po mga isipan. Nagkakaroon po ng kaguluhan sa ating po mga puso. Lumalayo po tayo sa Panginoon. Hindi na po tayo nagpapatuloy. And worse, yung iba ay nagpapaslide because they entertain the condemnation of the enemy. They entertain the accuse
of the enemy. Ito po, dapat po natin maintindihan na if you are forgiven by God, you are already forgiven. Amen? Pagka tayo po ay pinatawad na ng Diyos, tayo po ay Kanya nang pinatawad. Alam niyo po, nung tayo po ay tumanggal sa Panginoong Jesucristo, di ba nagsisi tayo ng ating po mga kasalanan? We repent from our sin, we accept Jesus as our Lord and Savior. Humingi po tayo ng tawad sa Kanya, di ba? At ang sabi nga po rito sa Isaiah chapter 1 verse 18, basahin nga po natin. Hali kayo. Tayo magpaliwanag sa hirapin. Kaya magmula ng mga kasalanan, kaya aming puti ng yelo o mula. Gaano po ba kaputi yung yelo? Diba? Sobrang puti po. Kaya nga po yung snow, parang nasarap ng laro sa snow eh. Diba? Kaputi. Kaya nga po ako, excited po ako na ako po yung nakapaglaro sa snow. Kasi po ako po ay ano ba tawag sa akin? Mapusyaw. Nagnapaligid po ako sa yela, ako po ay puputi. At ganun din po yung bulak, maputi. Di ba ba? So ano po sa ating po ng Bible? Gaano mang kapula? Ibig sabihin, gaano man tayo karumi sa harapan ng Diyos? Gaano man po yung nagawa po natin mga kasalanan? Malaki ba ito? Minsan ganun po eh. Wala nang kapatawaran sa aking ginawa. Kasi marami na akong ginawang kasalanan. Pero sabi po ng Bible dito, gaano mang kapula ang iyong kasalanan? Gaano mang kalaki ang iyong kasalanan? Sabi po rito, kaya po tayong pakuntiin ng Diyos. Amen. Amen. Ibig sabihin, wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Wala pong kasalanan na malaki na hindi po kaya pakuntiin ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos po ay, sabi nga po doon, ang kanya pong banal na dugo ay kaya pong linisin. Gaano man pong kapula ang ating pong mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, pagka tayo po ay lumapit po sa Panginoon, humingi po tayo ng tawad, definitely tayo po'y matatawarin ng Diyos kung tapat po yung ating po paghingi ng tawad sa Panginoon. Amen. At alam niyo po sa ating pong paglakad sa buhay po na ito, as we continue our journey, we are not yet perfect. We are still living in this body. Nandito pa rin po tayo sa katawang ito na pwede po tayo magkasala. Pero the good thing is, pagka tayo po'y nagkasala, at sabi po sa 1 John 1:9, pagka tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon, tapat po yung ating po paghingi ng tawad sa Panginoon, sigurado po na tayo po ay pangatawarin ng Diyos. Amen. Amen. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po'y banal. Diba? God is full of mercy. God is full of compassion. God is full of love. Amen. Amen. Kaya pagka tayo po'y tapat na lumalapit po sa Panginoon, sigurado po tayo po ay patatawarin po ng Diyos. Kaya nga po, dapat po wala po tayong feeling of condemnation. Diba? Alam niyo po, minsan, meron pong akong, sabi po ng isa pong na narinig ko po sa kanya pong matotoo, isa po siya mananampalataya, na meron po siya nagawa po na kasalanan. Hiningi po niya ito ng tawad po sa Panginoon. At tapat na kanyang paglapit po niya sa Panginoon, at siya po yung pinatawad po ng Diyos. Amen. Amen. Pero meron po siya, sabi nga po doon, naandyan po yung kaaway. Sabi po niya, yung po kaaway, he accused us. Nasabi, hindi ka pa napapatawad ng Diyos. Yung po yung narinig po niya. In-entertain po niya yun. Yung accusation na yun ng kaaway. Nagkaroon po ng feeling of condemnation sa kanya pong sarili. So ano po nangyari? Kung baga na-imprint po yung kanya pong paglakad sa Panginoon. Kasi po pagka umakatake po yung feeling of condemnation na hindi pa siya napapatawad ng Diyos, in-entertain niya. So yun po yung nakapigil po sa kanya para siya ay lumakad
ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po siya nakapagpatuloy. In-entertain po niya. Pero praise God, nung naunawaan po niya yung pag-ibig po ng Diyos, amen, sabi nga po dito, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Na pagka kayo po'y lumapit, tayo po'y makatawarin po ng Panginoon. Alam niyo po, si King David po ay a man after God's own heart. Siya po'y nagkasala. Ano po naging kasalanan ni King David? Murder at saka adultery. Mabigat na kasalanan. Di po ba? Pero nung humingi po ng tawad po si King David sa Psalms chapter 51, makita po natin doon yung kanya pong, sabi nga po doon, Lord, restore to me the joy of my salvation. Nandun po yung paghingi ng kanyang tawad, pinatawad po siya ng Diyos. Of course, meron pong consequences pagka tayo pinaka-commit ng kasalanan, pero nandun po yung pagpapatawad ng Diyos kay King David. Nakabalik po siya. Si Peter po ay nagkasala po sa Panginoon. Ano po yung kasalanan po niya? Ikinatwa po niya ang Panginoong Jesus, di ba? 3 beses. Isang beses ba? No. 2 beses ba? Hindi. 3 beses. At merong sumpa. Sabi po ni Peter, X-man. Hindi ko po nakikilala. Mamatay man ako. Hindi ko po siya nakikilala. Meron pang sumpa. Pero nakita po natin si Peter, siya po ay tumangis. Siya po ay nagsisi sa kanya po mga kasalanan at siya po pinatawad po ng Diyos. At hindi lang po siya pinatawad ng Diyos. Ginamit po siya ng Panginoon mightily in the kingdom of God. Kasi po, naging tapat po siya sa kanya pong pagiging ng tawad sa Panginoon. Si Judas. Yung kasalanan po ni Peter at ni Judas, pagkasilevel lang po yun. Di ba, ano po kasalanan po ni Judas? Itinatwa, di ba, ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo. The same level with Peter. Di ba? Itinanggi niya ang Panginoon. Pero, ang problema po kay Judas, hindi po siya nag-repent. Nalungkot lang siya. Remorse lang yung naranasan po niya. At meron pong in-entertain po niya yung feeling of condemnation. Yung feeling of guilt. So ano po nangyari po kay Judas? Nagpakamatay po siya. Nag-victim siya. Nag-suicide siya. Bakit? In-entertain niya, hindi siya feeling ng tawad. In-entertain niya yung feeling of condemnation. Siyempre, pagkasabi nga po doon, aamaki yung kaaway. Kaya dapat po natin maintindihan na pagka tayo ay nagkasala at lumapit po tayo sa Panginoon, sigurado po na tayo po ay nilinis na. Amen? Kaya po sabi po sa John chapter 8 verse 36, whom the Son set free is free indeed. Kung sino man po ang pinalaya po ng anak ng Diyos ay tunay na malaya. Amen? Amen. So malaya na po tayo. Amen. Amen. Praise God. Palapang po natin ang Panginoon. So, sabi nga po dito, meron po tayong tatlo pag-uusapan. What three things we have been delivered. So, number 1 is we have delivered from the penalty of sin. Number 2, we have been delivered from the power of sin. And number 3, we have been delivered from the practice of sin. So, ibig sabihin, delivered tayo po ay pinalaya na. Tayo po ay, kumbaga, iniahon na ng Diyos. So, number 1 is the disciples have been delivered from the penalty of sin. So, basahin nga po natin ulit, Romans chapter 1,
Kaya nga, Wala nang parusa sa mga taong depensa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng relasyon ng Espiritu, ibigay buhay dahil sa pagkakasal natin kay Kristo Jesus. Inakaya na ako mula sa kasalanan at kamatayan. Amen. So lahat po tayo, sabi po sa Romans 3:23, lahat po tayo nagkasala. Ako'y nagkasala, wala akong exempted. Lahat po tayo ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Hindi po tayo nakaabot sa standard ng Diyos. Amen. Amen. Alam niyo po, hindi na po tayo dapat nagturuan na pag gumawa ka ng masama. By nature, gumagawa po tayo ng masama. Di ba ang mga magulang, hindi naman po tinuturuan na kanya po mga anak, anak, gumawa ka ng masama. Sa school, hindi rin po tinuturuan ang mga bata na gumawa ng masama. Ano po yung tinuturo lagi sa school? Ang mga magulang gumawa ng tama at mabuti. Pero tignan po natin, kahit na nga po hindi tayo turuan po ng masama, by nature gumagawa po tayo ng masama. Di po ba? Nagsisinungaling tayo, gumagamit po tayo ng mga bad words, nalolos po yung ating po mga temper, nagtatanim po tayo ng galit, ayaw po natin magpatawad, gumagawa po tayo ng mga immoral, at minsan inaantig po natin yung mga bagay na hindi po natin ating, etc. etc. Hindi naman po tayo tinuruan ng ating mga magulang na gumawa ng ganyan. Hindi rin po tinuro po yan sa school. Pero bakit po natin yung ginagawa? Because by nature, tayo po ay makasalanan. Amen po? Amen. At naranasan din po yan ni Apostol Pablo. Kaya nga po sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, sabi niya rito, ako'y pakalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Si Apostol Pablo po nagsasalita niya. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. May kakayan akong naisip na mabuti, ngunit hindi ko nga lang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Why? Because of the simple nature of man. Parang gusto mong gumawa ng mabuti, magsalita ng mabuti, mag-isip ng mabuti, pero hindi mo magawa. Bagkos, nag-iisip ka ng masama, nagsasalita ka ng masama, at gumagawa ka ng masama. Why? Because of the simple nature of man. Amen po? Amen. At ano po sabi po sa Romans chapter 6 verse 23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, ibig sabihin, dahil po sa kasalanan po ng tao, by nature, gumagawa po tayo ng tayo po ay mamamatay. At meron po dalawang klase ng kamatayan. Ano po yan? Physical death and spiritual death. Ibig sabihin, pagka namatay po sa tao, kaya po physical, ililipin, isang ikikrimik, pero meron po tayong kaluluwa. At yung kaluluwa, dalawa po yung pupuntahan po noon. Isa po sa langit, isa po sa impyerno. At ang sabi nga po, ano po yung spiritual death, kung saan ating po kaluluwa ay pupunta po ito sa impyerno. Pero meron po magandang balita. There is a good news. Kaya sabi mo sa katabi mo, may magandang balita. Ang Diyos po yung mabuti. Ang Diyos po yung nagmamahal. Diyos po ay nagmamahal. Kaya po ano po sa ating po dyan, sa next slide natin. Kaya nga, wala nang kahatulan, kahusa sa mga tao na ipag-isa na kay Kristo. Amen. Wala nang kahatulan. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
mga tao na nakipag-isa kay Kristo. So, hindi po sabihin na nakipag-isa kay Kristo, tayo po dati ay hiwalay kay Kristo. Amen? Ang tao po'y makasalanan, ang Diyos po ay banal. Hindi po pwede magsama. Pero tayo po ay pinagkaisa ni Kristo sa Ama. Amen? So, dati po tayo hiwalay. Pagka sinabi po na pinagkaisa, ganyan na. Di ba? Pinagkaisa. So, ibig sabihin naman, tayo po ay nanalig kay Lord. Humingi tayo ng tawad. Nanalig po tayo sa Panginoon. We surrender our life to Jesus. Binuksan po natin ating puso at isipan sa Panginoon. Tinanggap natin siya sa our Lord and Savior. Ang tawag po sa atin na ipag-isa na kay Kristo. At kung tayo pinakipag-isa na kay Kristo, sabi nga po daw, wala nang kahawalang parusa. Amen. Kaya we must be connected with Jesus. Amen. Kaya ako sa Life Connect, ano po ang isa po sa lesson po natin doon? Connection to Jesus. Importante po yun. Na tayo po ay mai-connect sa ating po Panginoong Diyos. Na kailangan surrender po natin ang ating buhay sa Kanya. Na kailangan tanggapin po natin siya sa our Lord and Savior. At ang pangako po ng Panginoon, wala nang kahatulang parusa. Amen. Amen. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Amen. Diba? Yun po yung pangako ng Diyos. So, pangako po natin ng Diyos. Diba? Praise God. Hallelujah. So, sa next slide po natin, sabi po dyan sa Romans 6:23, na ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig po sabihin, buhay na walang hanggan. So, yung buhay po natin dito, temporary lamang. Pwede mabilan po tayo ng 60, 70, and after that, we will die. Pero meron po tayong buhay sa kabila, and that is eternal. Biro mo, kung ikaw ay walang Kristo sa buhay, eternal na pupunta ka sa impyerno at maghihirap ka. Di ba? Pero dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, ikaw ngayon ay meron ng buhay na walang hanggang kasama ng Ama doon sa langit. Amen. Amen. Kaya sabi nito, ito po ay kaloob po ng Diyos. Pagka sinabi po natin kaloob, ito po ay regalo. Ito po ay gift. Walang bayad. Ang regalo po ba may bayad? Wala, di mo ba? Kaloob. Gift. So, ang salvation po ay libre, pero may nagbayad. Sino po yung nagbayad? Si Jesus. At ang binayad po ni Jesus ay yung kanyang dugo, yung kanyang buhay. Kaya nga po ang salvation, ito po ay libre pero may nagbayad. So dapat, pahalagahan po natin yung kaligtasan na natama po natin sa ating po Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kasi po minsan, ang mentality po natin, libre kasi ang kaligtasan, parang hindi po natin pinapahalagahan. Pero dapat po natin pahalagahan ang kaligtasan kasi meron pong nagbayad at ang binayad po ng Panginoon yung kanyang pong dugo at yung kanyang pong buhay. Amen. So kung pinapahalagahan mo yung kaligtasan mo, talagang dapat maglilingkod ka sa Panginoon. Talagang susundin mo yung kalooban ng Diyos sa ating po mga boy kasi pinapahalagahan mo yung kaligtasan na regalo po sa ating po ng Panginoon. So, ang kaloob po ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi na po tayo pupunta po sa hell. Di ba ba? Hindi na tayo hahatulan po ng Diyos because Jesus paid it all. Amen? Amen. Binayaran po ng Panginoong Jesus ang lahat. Kaya nga po, sabi nga po natin dito
dito, pero dapat alisin na po natin yung feeling of condemnation. Dahil hindi na po tayo makakapulan ng Diyos. Alisin na po natin yung feeling of guilt. Sapagkat pagka tayo pinatawad ng Diyos, sigurado po na tayo po ay pinatawad. Pagka tayo pinilinis po ng Diyos, sigurado po na tayo pinalinis na nilinis na po tayo ng Panginoon. Amen. At alam niyo po, sa paglalakad po natin dito, sabi nga po dyan sa next slide natin, sa Romans 8:1, sabi dito, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya sabi ko, no condemnation. Wala na. At sa verse 2, ano po sabi yan? Sa pamamagitan, basahin nga po natin verse 2. Sa pamamagitan ng pagkakas ng Espiritu ng bibigay buhay, dahil sa pamagitan ng Kristo Jesus, pinalaya ako mula sa kapulaan ng kasalanan at kamatayan. Kaya sabi ko sa katabi mo, pinalaya ka na. Hindi ka na alipin ng kasalanan. So, hindi lang po, dalawang bagay na nangyari, di ba? Hindi na po tayo ahatulan ng parusa. At ang pangalawa, tayo po'y pinalaya na. Dahil saan? Dahil sa ating mong pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Kaya po sa next slide na po dyan. Ayan na po tayo. Break the chain. Dati tayo po'y alipin ng kasalanan. Diba? Sunod-sunuran po tayo sa kasalanan. Pero ngayon, break the chain na po tayo dahil po sa ating yung pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Rapakaman po natin Diyos. Hallelujah. Praise God. At sabi nga po dyan sa next slide natin, sabi dyan, kaya tunay nalalaya kapag pinalaya na kayo ng anak. Pinalaya na po ba tayo ni Kristo? Kaya sabi ko sa kapatid mo, tunay na tayo malaya. Amen. Diba? Sa next slide. So, if we are connected to Jesus, ano po nangyayari? No more condemnation. If we are connected to Jesus, we are set free. And if we are connected to Jesus, we are also connected to the kingdom of God. At dahil po tayo nasa kingdom of God na, we have eternal life. So meron na po tayo buhay na wala hanggan. Kaya alam mo na kung saan ka pupunta pag tayo ay dumating na yung oras na po. Alam mo kung saan pupunta yung kaluluwa mo. Diba? Yung iba po hindi po sinasigurado eh. Kaya kung ano-ano po yung ginagawa, di po ba? Tayo sigurado po tayo. Because Jesus paid it all on the cross of Calvary. Amen. At dahil po tayo po ay nasa kingdom of God na, ano po sabi po sa Matthew 6:33, all these things will be added unto us. Pag inuna po natin ang kingdom of God at pagsunod sa kanyang kalooban, ano po sabi doon? Lahat po ng kailangan po natin ay kapagkakaloob po sa atin ng Diyos. So, hindi lang po eternal life ang ipinangako po sa atin ng Diyos. Lahat ng pangangailangan po natin, whatever it is, sakit karamdaman, financial, ano pa po, emotional, spiritual, whatever it is, ano man po yung pangangailangan po natin, kaya pong tugunin. Kasi nandun na po tayo sa kingdom of God. Kasi sabi po ng Panginoon yun, no? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin, pagka lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, all these things will be added unto us. So, hindi lamang po salvation ang ipinangako ng Diyos sa atin, kundi isa pong, sabi nga po sa John chapter 10 verse 10, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy, but Jesus came to give us life and have it abundantly.
Amen. Hindi lamang po isang basta buhay, kundi isang buhay na ganap at kasiya-siya. Isa pong buhay na pinagpala ng Panginoon. Amen. Kasi po ang tatay po natin sa langit, He can provide everything na kailangan po natin. Kasi ang tatay po natin, hindi po yung tatay na tao, di ba? Meron po tayong tatay sa langit. He is an all-powerful God. Amen. He parted the Red Sea, He stopped the flow of the Jordan River, He healed the sick, He raised the dead. Everything kaya pong gawin ng Panginoon. He is the King of the universe. Amen. Yung po yung ating pong Ama sa langit. Praise God. Sobrang pangat po natin ang Panginoon. So, wala ka natutulaw, wala ka kayo sinisikaw? Wala pa naman. Sige. So, sa next slide natin, sabi po dyan, the disciples have been delivered from the power of sin. Amen. So, basahin po natin Romans chapter 8 verse 3. 1, 2, 3, go. Ginawa ng Diyos ang hindi kaya gawin ng kautusan dahil sa kailangan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sarili na sa kanyang taong kasalanan upang iligtas sa iyo ang natutunan niya ang kasalanan ng kanyang binigay. So sabi po rito, kanina, the disciple have been delivered from the penalty. So wala na po kahutulan, di ba? Ngayon naman from the power of sin. So sabi po rito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Alam niyo po, ang Diyos po ay nagbigay po ng kautusan. Ito po yung tinatawag po natin ng law. Ang purpose po ng law is for us to obey God. That is the purpose of the law. And one example of the law is the Ten Commandments. Ano pa po natin yung Ten Commandments? So, ito po yung Ten Commandments. Basahin po natin. Next slide. Medyo, so, sabi po rin pa, medyo maliit. Sabi po dyan, Ten Commandments, 10 utos. Huwag kang sasama sa ibang Diyos maliban sa akin. Kaya, basahin ko natin sa Israel. Huwag kang gagawa ng Diyos ang imahe ng anumang nila na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mong gagawin sa walang kaluluhan ang pangalan ng Yahweh na Diyos. Ilan mo para sa akin ang araw ng pamamagitan. Igalang mo ang ama, ina, huwag kang papatay, huwag kang makalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa, huwag mong pagnanasama ang king ng asawa ng iyong kapwa, huwag mong pagnanasama ang king ng kanyang sandabayan. Amen. So ito po yung Ten Commandments. Pero itong Ten Commandments, ito po ay sa New Testament, ito yung dalawa na lamang. Ano po yung dalawa? Love God with all of your heart, soul, and mind. At yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Amen. So yung verse 7 hanggang sa verse 12, yun po yung first commandment. Ito po ay patungkol sa pagmamahal natin sa Diyos. At yung pong verse 16 hanggang sa verse 21, ito po yung mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So dito po, makikita po natin ang purpose po ng ibigay po ng Diyos yung law para tayo po sumunod sa kalooban po ng Diyos. Pero dito po makikita po natin na hindi naman po ito nasunod ng tao. Bakit? Sabi nga po dun sa verse kanina, dahil sa ating pong kahinaan. Dahil po sa ating pong sinful nature. Ang sabi nga po dyan, ito na lang po tayo sa verse 16, sabi po ng law, igalang mo ang iyong ama at ina. Pero may makikita po tayo ng mga tao na masawayin sa kanyang ama at ina. Sabi po ng law, huwag kang papatay. Diba? Pero alam po natin may mga tao na pumapatay.
Sabi po ng law, huwag ka mangangalunya, pero alam po natin na meron pong gumagawa ng pangangalunya. Huwag ka magnanakaw, sabi ng law, pero alam po natin na mga tao ay nagnanakaw. Verse 20, huwag ka sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag ka magsisinungaling. Pero alam po natin, ang mga tao ay nagsisinungaling. So, ibig po sabihin, pag tayo tinuloy natin, yung law, na ang purpose po natin ay sumunod, di ba? Pero hindi naman po natin nagawa. Kaya na po, sabi nga po yan sa next slide po, sa next slide natin, sa mga Taga-Galatia, chapter 3, 21 to 22, sabi diyan, kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan. Kaso hindi po eh. Di ba? Hindi po naman talaga nakapagbigay buhay ang kautusan. Kasi hindi naman natin nasunod. The purpose of the law is for us to obey it, pero hindi po natin nasunod because of our sinful nature. Dahil po sa ating pong weakness. Kaya po sabi po sa Taga-Galatia, inulit po ni Pablo, na kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Tama, di mo ba? Lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Amen. Praise God. So, ibig sabihin, pagka tayo po ay nanalig kay Kristo, doon lamang po natin mapagtatagumpayan o doon lamang po natin masusunod ang kautusan. Amen. Sa next slide po natin, ito pa sabi ko, so ano po yung solusyon po ng Diyos? Dahil nga po sa kahinaan po ng tao, ano po yung solusyon po ng Diyos? Sabi nito, yung red letter na lang. Ginawa ng Diyos, ano po yung kanyang ginawa? Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng tao makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa ngayon, hinatulan na niya ang kasalanan maalipin sa tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano po yung solusyon ng Diyos dahil nga po sa kahinaan po ng tao, isinugo po niya si Kristo sa kanyang tao. Amen? Siya po yung Diyos na nagkapang-tao. Si Kristo po ay umiyak, siya po yung tumatawa, siya po yung nagugutom, siya po yung natutulog, siya po yung lumuluha, siya po ay kumakain, siya po yung nauuhaw, siya po yung nag-evangelize, siya po yung nag-pray, nagpapasting, talagang lahat, tao po siya. Pero ang ibahan lamang sa atin, si Kristo po yung walang kasalanan. Amen. Amen. Wala pong kasalanan si Kristo. Bagamat siya po ay 100% man, pero hindi po siya nagkasala. Amen. Kaya siya po yung dapat na tumubos po sa ating pong mga kasalanan kasi wala po siya kasalanan. Amen po? Amen. So ako po ay magpapatotoo lang. Alam niyo po when I surrender my life to Jesus, tinanggap ko po si Jesus as my Lord and my Savior. That is March 1993. Alam ko po yung spiritual birthday ko. So, unti-unti po, binago po ako ng Diyos. Dati po ako po yung alipin po ng kasalanan. Gumagawa ako ng masama, nag-iisip ako ng masama, nagsasalita po ako ng masama. So, alipin po ako ng kasalanan. Pero, sabi nga po doon, alipin din po ako ng bisyo. Marami po akong bisyo ng araw. Ayun po yung aking pong asawa. Tanongin niyo na naman po siya. Ako po ay umiinom. Ako po ay nagsisigarilyo. Nung kabataan ko po, ako po rin ay nagsusugal, babae. Sabi nga po, laman po tayo ng laman po tayo ng mga beer house, ng mga nightclub, pinamadaling araw po sa pag-uwi.
At kami po mag-asawa during that time ay 3 beses din po na naghiwalay. So, pero nung I surrender my life to Jesus, unti-unti po niya binago yung aking pong buhay. Hindi man po bigla, pero unti-unti pong binago po ng Panginoon yung aking pong buhay. Kinandal po ng Panginoon unti-unti yung dati hindi ko magawang hindi ko gawin. Kasi alipin po, katulad din po natin, di ba? Tayo po'y naging alipin po ng kasalanan. Pero when we surrender our life to Jesus, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan galing po sa Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na ito. Kaya nga po, sabi nga po dito sa next slide po natin. So nakikita niyo po ngayon na hindi po natin kaya na sumunod sa kautusan on our own. Amen. Dahil tayo po'y alipin ng kasalanan. Amen? Pero nung tinanggap natin si Jesus, doon lamang po natin napapagtagumpayan ang mga kasalanan. Amen? Amen. Kaya nga po, ito po, tama po yung sabi po ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 6 verse 17 and 18. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan. Alipin po ba tayo ng kasalanan dati? Amen. Amen, di ba? Ayaw mo magnakaw, ayaw mo magsinungaling, pero minsan nakakapagsinungaling ka. Ayaw mo gumawa ng masama, pero gumagawa ka pa yung masama. Sabi nga po ni Apostol Pablo. Kasi alipin nga po tayo eh. Pero sabi nga po doon, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa katotohanan na nasa araw ng Espiritu sa inyo. Sabi dito, pinalaya na kayo sa kasalanan. Amen. Sino po nagpalaya sa atin? Si Jesus. Kaya ngayon mga alipin na ng katuwiran. Amen. Amen. So hindi na po tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin na po tayo ng katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, sumusunod na po tayo sa Diyos. Amen. Amen. Pero hindi po ibig sabihin yan, we are perfect, wala pong perfect. As long as we are living in this body, we are pwede pa rin po tayo magkasala. Amen. Amen. So, sabi nga po dyan, pero pagka tayo po yung nagkasala, ano po ang solusyon? 1 John 1:9. Ewan lang kung naisama ko po dyan sa next slide natin. Ayan, 1 John 1:9. Basahin nga po natin. Subalit Kung pinapakayan natin ang ating kasalanan, iisip tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen. Tinanggap natin si Jesus, yes, unti-unti binabago po tayo ng Panginoon. Pero along the way na tayo po nagtatravel sa buhay nito, we will commit sin. Because we are not yet perfect. Ang perfection po ay wala po dito. As long we are here in this body, magkakasala po tayo. Diba? Kasi po ang katawang ito ay sinful. Kaya nga po, sa langit, ito pong katawan na ito, papalitan na po ito ng glorified body. Amen. 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 Sa pagbabalik po ng Panginoon, ito pong katawan na bubulok ay papalitan na po ng katawang hindi po nabubulok. Amen. Kaya nga po, itong katawan natin, subukan nyo, huwag tayo maligo. Di ba? Nabubulok to. Subukan mo, magkaroon ka ng sugat at huwag mong gabutin. Di ba? Bubulok. Simple po itong katawan na to. Iiwanan natin itong katawan na to. Papalitan po ito ng glorified body. At habang tayo po nasa katawang ito, pwede po tayo makagawa ng kasalanan. Pero pagka tayo pinakagawa ng kasalanan, ano po yung sabi po ng Panginoon? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Amen. Amen.
at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya pag tayo nagkasala, ay hingi agad tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Kaya nga po ako, araw-araw, lumalapit po ako sa Panginoon, hingi po ako ng tawad sa Panginoon. Lord, kung meron po ako naisip na masama, may nagawa ko na masama, kung nakapagsalita po ako na masama, Panginoon, patawarin mo ako. Amen. Pero sabi nga po dyan sa next slide po natin, sa 1 John chapter 3 verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Dapat hindi po intentional yung ating mga, yes, nahuhulog po tayo. Pero huwag naman intentional, di ba? Yung parang nagpaplano ka. Nagpaplano ka, naggawa ng kasalanan. Hindi po gano'n. Intentional. Yung sa, pagsalita ka na masama, bigla ka, or biglang sinakbo ng damdamin, ay meron ka nasabi na hindi maganda. Di ba? So, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binigay mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Amen. Pero just in case na tayo po'y magkasala, meron po 1 John 1:9. Amen. Humingi po tayo ng power sa Panginoon. At pagka tayo po'y pinatawad ng Diyos, sigurado po tayo po ay pinatawad ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya no feeling of condemnation. Sige, palapag po natin ng Diyos. Amen. So sa next slide, number 3, the disciples have been delivered from the practice of sin. So ano po sabi po dito? Romans 8 verse 4, basahin po natin. Ginawa ito ng Diyos upang ang tinatakdaran ko pagkat ay magpapala sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So ano po sabi yan? Ano po yung ginawa? Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin. Ano po ba yung itinakda ng kautusan? Di ba? Ang itinakda po ng kautusan ay masunod natin yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya may kautusan, ang gusto ng kautusan, masunod natin yung kalooban ng Diyos. Di po ba? Ay may simple nature nga po natin, hindi natin masunod. So gumawa po ng paraan ng Panginoon ang Diyos Ama. Sinugo po niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. At nung tayo po'y manalig at mananampalataya, ano po nangyari? Pinagkalooban po niya tayo ng banal na Espiritu. Amen? At yung banal na Espiritu, yan po yung tumutulong po sa atin para masunod po natin yung kalooban ng Diyos. Amen. Kasi po, hindi po natin talaga kaya. Di ba? Kaya sabi ko yan, itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu. So, mamuhay po tayo ayon sa Espiritu. Alam niyo po, parang ganito lamang yan. Ito po ang banal na Espiritu, ito po yung laman natin. Pagka tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tinataas po natin yung level of our spirit, bumababa po yung laman. So, nakakasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Pero pagka pinabayaan po natin ang ating spiritual life, mataas po yung ating laman, susuway po tayo sa Diyos, bababa po yung ating spiritual life. So ano po yung dapat natin gawin? Dapat po ay itaas po natin yung ating spiritual life. So paano po natin magagawa yun? So una muna dapat po natin gawin ay sa next slide po natin. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, sabi po rito, huwag kayong maglalasi sa pagsisirain lamang niya ng iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Alam niyo po, pagka tayo po ay filled with the Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng pagnanais na masunod ang kalooban ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng victory. Masasabi po natin sa kasalanan, no to
Di po ba? If we are controlled by the Holy Spirit. Kaya po napaka-importante that we are controlled by the Holy Spirit, that we are filled by the Holy Spirit. So paano po tayo mapigil ng Holy Spirit? So, sabi nga po dyan, sa next slide dyan, we must be connected to the Word of God. Amen po? Amen. So, kailangan connected po tayo sa Word of God. And that is also one of our lessons sa Life Connect. Di mo ba? So, yung mga bibigyan po natin ng certificate mamaya. We must be connected to the Word of God. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo'y hayaan yung lubusang manatili sa inyong puso. Amen po? Amen. So ano po ba ang alagaan doon sa ating pong topic na connection to the Word of God? Di ba ine-emphasize po dito na kailangan ay maibalik po yung Word of God sa ating pong mga buhay. Kailangan maibalik po yung Bible sa ating pong mga buhay. Ano po ibig sabihin po ng Bible? Best instruction for living earth. Oh, pasado. Best instruction before leaving earth. Yan po yung ibig po sabihin po ng Bible, di ba? Best instruction before leaving earth. So, ibig sabihin, bago po tayo muli ng Panginoon, dapat nabasa po natin ang Bible. Amen? At kung susundan po natin ang ating pong guide, we can read the Bible in just 1 year. At in 1 year, ma-read po natin ang Bible. So, dapat, bigyan po natin ng halaga yung salita po nito sa ating pong mga buhay. Amen? Amen. So dapat nag-spend po tayo ng at least 30 minutes sa umaga. Word of God prayer. 30 minutes po sa gabi, Word of God prayer. 1 hour pa po yun. Di mo ba? Kaya lang minsan, there are times na nakakalungkot, di ba? Minsan na may mga kapatoon na hawak ko yung cellphone, nasa social media, walang tigil sa kakapindot, tapos nalobat na. Nalobat na kakapindot. Sasaksak pa ulit. Pero hindi pa nakakagawa ng devotion. Actually, ako po, nagpe-Facebook din naman ako. Pero I make sure na meron na po ako devotion. I make sure na nakakapagpay po ako. And I make sure na hindi po ako, alam niyo po, anything na sobra, masama po yun. Diba? Yung akin nga po isang mentor, nagkaano rin po yun, nag-i-age din po siya. Pero pa-relax lang during day off. Pero pagka ginawa na po natin yung career, di ba ba? Ibig sabihin lahat po, yung tamang paggamit, okay po yan. Kaya po, nag-Facebook din, YouTube din, di ba? Pero dapat ay kontrolado po natin. Kasi anything na sobra, ano po rin nangyayari? Nagiging addiction, di ba? At pagka tayo pag nando po sa addiction, nahihirapan po tayo. So, yun po yung ating pong encouragement dito that we must, sabi nga po doon, spend time. We must be connected to the Word of God. Siguro, sa Facebook, siguro baka mga 30 minutes, okay na eh. Hindi naman po natin kailangan tingnan lahat. Ano ba nangyayari sa ating po mga kabaligiran, di ba? Kaya po tayo ng mga time. So, dapat unahin po natin ang Word of God. Dapat we must be connected to the Word of God. At least, sa umaga, di ba? At sa gabi, at least meron po tayo 30 minutes prayer and Word of God sa umaga, prayer and Word of God sa gabi. At ang sabi nga po dyan, sa next slide po natin, John 57, basahin na po natin, 1, 2, 3, go!
Diba? Ang ganda po niya, may pangako po din ng Diyos. Sabi niya, kung kayo ay nananatili sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, diba? Ano po sabi niya? Hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen? Diba? So, ibig sabihin, alamin natin yung salita ng Diyos, manatili yung salita ng Diyos sa ating mga puso. Ibig sabihin, nandun po yung dapat yung pagsunod natin. At ano man po yung hilingin po natin sa Panginoon. Whatever it is, ipagkakalaw po ito ng Diyos sa atin. So, gusto po ba natin mangyari sa buhay po natin? Amen, di po ba? Lord, gusto ko po ng ganito. Lord, gusto ko po ng ganito. Alam niyo po, ipagkakalaw po sa atin ng Diyos. Ang importante lamang po is manatili tayo sa Kanya at manatili yung salita niya sa ating po mga buhay. Amen? Amen. So, next slide, tatapos na po tayo. Para po tayo ay, sabi nga po itong field of the Holy Spirit, ano po yung una? We must be connected to the Word of God. And number 2, we must be connected to the church. Basahin na po natin, Hebrews chapter 10, verse 25. Huwag natin na pagkatang sa ating mga pagtitipon. Kaya na makasanayan ng mga sabi, alakin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ano po sabi yan? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. So alam niyo po, para din po yung lagi po ginagamit kong illustration nito, na parang yung pupulim, pagka ang uling po ay sama-sama, ano po nangyayari? Nagbabaka. Pero iwalay niyo po yung isang peraso ng uling, ano po mangyayari? Mamamatay, di ba? The same thing with us. Pagka pinabayaan po natin ang mga pagdalo, mga fellowship, ang fellowship po kasi ay nakakapagpalakasan. Kasi sa fellowship po, nandun po na tayo po yung maawit po sa Panginoon, nag-worship, tayo po ay nag-aaral po ng salita po ng Panginoon. So tayo po ay nakakapagpalakasan. So pagka kinalimutan po natin ang mga pagdalo, ano po ang nangyayari? Pwede po tayo manghina. Di po ba? Kaya nga po sabi po rito, awag po natin kalilimutan. Sabi palakasin natin ang loob ng isa't isa. Amen po ba? Amen. So next slide. So yan na po yung ating pong summary. Ano po yan? What are the 3 things we have been delivered? So number 1, the disciple have been delivered from the penalty of sin. So tayo po ngayon ay, sabi nga po doon, ay hindi na po mararanasan po natin yung parusa ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Hindi na po natin mararanasan yung parusa po ng Diyos. The disciples have been delivered from the power of sin. So dati po tayo po ay walang kapangyarihan. Sunod lang po tayo ng sunod. Diba? Sa kaaway. Gawin mo to, gawin mo yun. Wala po tayo kakayanan na tumanggi. Pero dahil po sa biyaya po ng Diyos, we can say no to sin. Amen. So tayo po ngayon ay nagiging asin at ilaw ng sanlibutan. And number 3, the disciple has been delivered from the practice of sin. So ano po yan? Dahil po sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Alam po, maganda po yung kanina. Nabasa niyo po yung pinasko ni Martha. Maganda po yung pinasko niya. Iharap ko lamang. Kanina po sa ating pong page. Sabi po niya, hindi ko lang po na-tire. So often we carry the weight of our past mistakes, guilt, and shame. Di po ba? Meron po tayong dinadala-dala po natin dyan. But through Jesus, we are set free. Kaya sabi ko sa kapatid mo, pinataya ka na ng ating Panginoong Jesus.
His love covers us, His mercy renews us, and His Spirit leads us into a life of righteousness. So, no matter what you have been or what you have done, God's grace is greater. At ang ginusong nga po niya rito, come and be reminded that in Christ, you are not defined by your past, but by His perfect love. Kaya nga po nandun po yung katotohanan, di po ba? Na tayo po, na mga tinubos po ng ating na Panginoon sa Kristo. Yes, tayo po yung nagkasala, pero pinatawad na po tayo ng Diyos. Amen? So, tayo po ngayon ay lumalakad na po tayo sa biyaya po ng Diyos. Amen. At napakaganda po ng plano po ng Diyos sa atin. Amen po? So sa next slide, sa atin po pagtatapos. Saan po yung gusto po ng Panginoon sa atin? Unbeliever. Tayo po yung maging believer. Tayo po yung maging Christian. Disciples at discipler. Nalo po dapat po yung ating pong progress. Dapat tayo po ay tuloy-tuloy ang paglago po natin sa ating pong Panginoon. Amen. Sa next slide po natin, ano po yung noon po natin? Every disciple is an equiper. Ang purpose po natin is an equip. So marami po pong mga tao dapat po natin abutin. Amen. Dapat abutin po natin sila, equip po natin sila. Ang mission po natin, Kingdom Expansion. And number 4, ang mission po natin, to become a victorious church.